Walang hiya. Wisit. Anong problema asawa ko? Maganda ba? Zhao Meizu. Bakit gayong ang buti ko sa'yo? Zhao Meizu. Bakit ba napakabuti ko sa'yo? Bakit? Tanong mo. Bakit? Dahil pulubi ka. Ang tagal na nating magkasama. Pambili lang ng damit, hinahamak pa. Ikaw. Wow! Ngayon titingnan ko lang kung sinong gagalaw sa babae ko. Sinta. Aling damit ang gusto mo, bibilhin iyan ng asawa mo. Ito. Lahat ng iba gusto ko. Walang problema. Narinig nyo ba? Maliban sa tatlong iyon, ang iba, ibalot nyo lahat. Zhao Meizu. Nagtitipid ako para mabilhan ka ng gamit. Nagsisilbi ako sa iyo palagi. Ganito mo lang ako itatrato. Nakiusap ba akong magtipid ka? Nakiusap ba akong silbihan mo ako? Hindi aso ang kailangan ko, hindi isang katulong. Ang gusto ko ay isang lalaki. Hoy! Patay gutom lumayas ka na. Huwag mong sirain ang araw ng babae ko. Papatayin kita. Papatayin kita. Lulumpuhin kita. Lintek, sinuntok mo pa ako. Sinuntok mo pa talaga ako. Sige, suntok pa, papatayin kita. Kilala mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mo. Hinding-hindi ka makakalabas dito. Kung gusto mong palayain kita, dilaan mo ang sapatos ko at pakakawalan kita ngayon. Bilis na. Ikaw, kinagat mo pa talaga ako. Bubugbugin kita. Mamatay ka na. Bubugbugin kita. Walang kwenta, pwe. Isang milenyo na ang lumipas, gintong mata, sa wakas ay may tagapagmana na. Binata, sana ay gamitin ng tama. Ito ang gintong mata. Ginoo, gising ka na pala. Ginoo, bakit dumudugo ang ilong mo? Humiga ka lang diyan at huwag gumalaw. Tatawag lang ako ng doktor. Silip tingin. Ito ba ang maalamat na gintong mata? Napakahusay nito. Zhao Meizu. Wu Ziyuan. Humanda kayo sa akin. Binibini, kumusta? Tingnan mo. May kailangan ka ba? Boss, maganda ang painting na ito. Binibini. Ang talas ng mata niyo, totoong gawa ito ng santo ng pagpinta na si Buddha Ozi. Totoong gawa ni Wu Daozi? Siyempre naman, tingnan niyo ang tinta. May tamang timpla. Tingnan niyo rin ang ibon. Parang totoong buhay. Kung hindi ang santo ng pagpinta, sino ang makakagawa nito? Binibini, huwag kayong mag-alala. Magtanong kayo sa buong kalye ng kaligrapiya at pagpinta. Ako si Matandang Zhang ay hindi nagbebenta ng peke.
Kung gusto nyo ito, $1 million, walang dayaan. Ang pangalan ni Boss Jiang, narinig ko na, tiwala ako. Sige. Pakibalot ito para sa akin. Nako binibini, napakahusay ng panlasa nyo. Sandali. Ang painting na iyan ay isang peke. Ang painting na ito ay peke. Hoy Ginoo, maging responsable ka sa sinasabi mo. Papaanong magiging peke ito? Boss Jiang, ayaw mo pa bang aminin? Hoy bata, ako si Matandang Jiang sa kalyeng ito. Reputasyon ang pinapahalagahan ko. Sinasabi mong peke ito, anong ebidensya mo? Kung peke man o hindi, alam mo ang totoo. Kung sinasabi mong peke, maglabas ka ng ebidensya. Matagal na ako sa siyudad ng mga Antigo. Sa tingin ko, hindi ito mukhang peke. Ikaw na bata ka. Baka mapahiya ka lang. Sa larangan ng kilatis, karanasan at paningin ang mahalaga. Kailangan pang matuto ng mga bata. Ang mga gawa ni Wu Daosi ay natural at bihasa. Ang estilo ng guhit ay malaya at buhay, puno ng kagandahan. Pero ang painting na ito, ang mga guhit ay matigas dahil sa panggagaya. Dahil ginaya lang ang tinta, hindi ito mukhang natural at bihasa. Ang likas na ganda ay kusang lumalabas. Pero ang painting na ito, halatang gawa-gawa lang. At saka, ang totoong antigo ay may ilang patong ng pintura. May kapal ito. Gamit ang kuko, makakamot mo ang pintura sa ibabaw. Pero itong sayo, sobrang kinis. Halatang modernong pintura ang gamit. Boss Jiang, anong nangyayari dito? Ito, nagkakamali ang lahat. Kahit ang kabayo ay nadadapa, nagkamali rin ako ng tingin. Itatago ko na ito. Boss Jiang, itatago mo pa ang peking ito para manloko ulit. Sige, pupunitin ko na lang. Hi. Teka, kukunin ko ang painting na ito. Magkano ba? Heto, pakihawak muna ito, salamat. Baliw ka ba? Ha? Ito ay larawan ng takip silim at nag-iisang gansa? Napakabata pa niya, pero hindi ko akalaing napakalawak ng kaalaman niya. Tagapagligtas. Ang totoo niyan, 80 taong kaarawan ng lolo ko bukas. Kaya pumunta ako sa kalye ng mga Antigo para lang ibili siya ng isang painting bilang regalo sa kanya. Maari mo bang ibenta sa akin ang painting na ito? Ang painting na ito ay dapat talagang sa inyo. Heto, balik sa may-ari. Hindi maaari iyon. May $2 million sa loob ng card na ito. Bilang pasasalamat ko sa iyo, kunin mo na ito. Hindi na talaga kailangan, Ate Si, huwag kang mag-alala. Huwag ka nang mahiya. Ganito na lang. Tulungan mo ako sa isang bagay at ang $2 million na ito ay magsisilbing bayad ko sa pag-upa sa iyo. Isang pabor na nagkakahalaga ng $2 million. Oo naman. At saka napakadali lang ng pabor na ito. Sige, sabihin mo sa akin kung ano iyon. Sa piging para sa kaarawan ng lolo ko bukas, gusto kong maging kasintahan kita sa loob ng isang araw. Ha? Hoy, Wudong, hindi ka pa ba titigil? Lugar ba ito para sa iyo? Umalis ka na agad. Bata, kaarawan ngayon ni Matandang Ginoong yun. Puro mga bigati ng narito. Balak mo pang manggulo rito. Mukhang kulang ka pa sa bugbog. May nagimbita sa akin. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Ha ha ha. Wudong, Wudong. Nawala na ba ang bait mo? Heto. Isang card dito. Pumunta ka sa ospital. Patingnan mo iyang utak mo. Ang password ay 6 na 8. Mahal, pasensya na at nahuli ako. Ikaw, tingin pa, tingin pa, tingin pa. Mahal, alam mo ba kung sino ang pinakaayaw ng aming matanda? Ayaw na ayaw niya sa aso? Ang asong nangangagat ay hindi tumatahol. Mga tauhan, palayasin niyo ang 2 asong ito? Binibining yun si. Ako si Wu Ziyuan ng pamilya Wu. Nandito ako para sa kaarawan ni Matandang Ginoong yun. Ano Binibining po ito? yun si. Ako si Wu Ziyuan ng pamilya Wu. Binibining yun si. Binibining yun si.
Ngayon, may utang na loob ka na sa akin. Binabati ko po kayo ng mabuting kalusugan at sana ay maging maayos ang lahat. Maligayang pagbati sa inyo. Yunshi, nandito ka na. Sino itong kasama mo? Ito ang aking kasintahan na si Wudong. Ha, hindi. Binibining yon. Nagbibiro ka ba? Ang taong ito ang kasintahan mo. Mukha siyang pulubi. May problema ba rito? Dahil kasintahan ka ni Binibining yon, sigurado akong may regalo ka rin para kay Elder Yun. Kaya ilabas mo na para makita naming lahat. Yunshi, ikaw ang laging pinakamaalalahanin. Anong sorpresa ang inihanda mo para kay Lolo ngayon? Oras mo na para magpakita? Matandang Ginoong Yun. Ang batang ito ay isang pulubi lang. Ang dala niyang regalo ay hindi karapat-dapat dito. Wudong, kung maglalakas loob kang lokohin si Elder Yun, lumayas ka sa hotel na ito. Nabalitaan kong mahilig ang matanda sa sining. Naglakas loob akong magbigay nito. Hangad ko po para sa inyo, ang kalusugan at mahabang buhay. Mabuti, mabuti. Napakamaalalahanin niyo. Paborito ko ang mga gawa ni Tang Yin. Ngunit nahirapan akong makahanap ng tunay ito. Ngayong araw, sa wakas ay natupad na ang hiling ko. Maligayang pagbati sa inyo. Maligayang pagbati, Elder Yun. Elder Yun, huwag kayong magpapalin lang. Ang painting na ito ay peke lamang. Ang painting na ito ay peke lang. Ha. Ha. Sir Chu, anong ibig mong sabihin? Dahil ang tunay, tunalarawan ng takip silim at nag-iisang gansa. Nakita ko na. Nakasabit sa kwarto ni Maestrong Fang. Kaya ang isang ito ay siguradong peke lang. Si Maestrong Fang ay eksperto sa lungsod ng Wanghai. Ang mga painting sa bahay niya ay siguradong tunay. Sabi ko na nga ba, ang isang mahirap na bata, paano makakabili ng painting ni Maestrong Tang Yin? Kawawang Binibining Yunshi, naloko ng basurang ito. Naalala ko na, nabanggit nga ito sa akin ni Maestrong Fang noon. Kaya naman, ang painting na ito ay siguradong peke lang ayon sa batas ng ating mundo ng antigo. Kapag nakakita ng peke lang, dapat itong punitin sa harap ng lahat. Sir Chu, mag-isip kang mabuti. Ito ay totoong gawa ni Tang Yin. Kapag pinunit mo ito, huwag kang magsisisi. Bakit naman ako magsisisi? Ang totoong gawa ni Tang Yin. Kaya mo bang bayaran? Kung tunay ang painting na ito, babayaran kita ng 10 times. Matanda, ang mga taong nagpapasikat na gaya nito ay hindi karapat-dapat sa iyong kaarawan. Mungkahi ko, paalisin na siya agad. Nandito na si Maestrong Fang. Maestrong Fang, Matanda, pasensya na po. Huli akong dumating. Ginoong Fang, sa pagdating nyo, karangalan namin sa munting tahanan. Larawan ng takip silim at nag-iisang gansa. Tunay to! Sinong walang modong hayop? Ang nanggulo at pumunit nito. Maestrong Fang, ang totoong gawa ng larawan ng takip silim at nag-iisang gansa, hindi ba't nasa inyo iyon? Oo nga. Nakakahiya. Noong una, balak ko sanang ibigay bilang regalo sa inyo. Pero nang suriin ko, peke lang pala iyon. Ano ang ibig nyo bang sabihin? Ay tunay ito. Opo. Judy, sinira mo ang totoong gawa ni Tang Yin. Anong dapat na parusa sa'yo? Hindi ito maari. Ito ay original. Sir Chu,
Magbayad ka na. Yung nagngangalang Wu, sinasabi ko sa iyo, ang bagay na ito, hindi pa tayo tapos. Binibining Yunshi, tinulungan mo akong paalisin si Wu Jiwan at napaalis ko rin naman si Sir Chu para sa iyo. Wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Nakakapagod magpanggap na kasintahan mo. Hindi mo alam kung gaano katakot ang tingin ng mga manliligaw mo sa akin. Sinasabi ko sa iyo, hindi ko na kaya ang trabahong ito. Wudong, ngayong araw, mabuti na lang at nandyan ka? Bilang pasasalamat, ititreat kita ng alak, ayos ba? Wag na. Maliit na bagay lang iyon. Hindi maaari iyon. Tara na, dali na. Binibining yon, huwag ka nang uminom. Gusto kong uminom. Masaya ako ngayon. Bakit hindi ako iinom? Wudong? Ang gwapo mo talaga ngayon? Binibining yon, sobra ka naman sa papuri. May jade exhibit sa loob ng 3 araw? Samahan mo ako? Sige na. Kikita tayo ng malaki roon. Sa pagkakataong ito, magpapanggap ba ulit akong kasintahan mo? Anong problema, Wudong? Nakakahiya bang magpanggap na kasintahan ko? Hindi ba ang isang senyorita ng pamilya yon ay sapat para sa iyo? Binibining yon. Lasing ka na. Hindi ako lasing. Wudong. Wudong. Wudong, salamat sa pag-alaga sa akin kagabi. Oo nga pala, maraming pera ang matanda. Ibibigay ko na sa iyo ang card na ito bilang kabayaran sa ginawa mo. Sa Jade Viewing sa Makalawa, dapat ay pumunta ka talaga. Binibining yon, hindi ko siya maaaring biguin. Hoy, magkano ba ang coaching ito? Hoy, tinatanong kita, ibebenta ba ang coaching ito? Ginoo, ang coaching ito ay $4,300,000. Nga pala, ang coaching ito ay cash payment lang. Sige, gusto ko itong i-test drive. Ginoo, wala akong oras para makipagbulahan sa'yo. Kung hindi mo naman bibili ng kotse, huwag mo nang subukan. Sino ang magbabayad kapag nasira? Ikaw ba? Kung hindi ko susubukan, paano mo malalaman kung bibili ako? Ikaw? Kaya mo ba tong bilhin? Marami na akong nakitang dukha na katulad mo. Pumupunta rito para i-test drive at nagpapanggap na mayaman. Sa totoo lang, kahit side mirror ay hindi mo afford. Masyado kang mapangmata. Nasaan ang inyong manager? Sino ang minumura mo? Ikaw na dukha ka. Manager, may nanggugulo rito. Manager, may nanggugulo rito. Wudong, Sino yan? Sinong nangangahas manggulo? Manager, sa wakas dumating ka rin. Binubuli niya kaming lahat dito. Sinong bastos yan na nangahas mang-api sa aking sinta? Black card. Simbolo ng kapangyarihan. Wala kang alam sa halaga nito. Humingi ka agad ng tawad sa kanya. Hindi na kailangan ng paumanhin. Kukuha ako ng 2 coaching ito. Ang isa ay ipadala sa pamilya yon, at ang isa ay gagamitin ko. Walang problema. Hindi pa ako tapos magsalita. Ang coaching para sa pamilya yon. Dapat maihatid bago ang 5 p.m. Mayroon na lang kayong 5 hours. Napakadali lang yan. Aayusin ko na agad. Sandali lang. Ang coaching ito, ipapatulak ko sa kanya papunta roon.
Wudong. Wudong. Ye Xuan, dito ka pala nagtatrabaho. Hindi ka pumunta sa reunion. Marami ang nagsasabi na, Nakahanap ka ng mayamang lalaki. iyon ang sabi nila. Sumama ka sa akin. Maupo ka rito. Wudong, noong high school tayo, hindi ba gusto mo ako? Ngayon, Anong ginagawa mo? Gusto nga kita noon, pero hindi na ngayon. Sabihin mo naman ang dahilan. baon sa utang ang tatay ko. Ngayong gabi ang mga tao sa pautang ay pumunta sa bahay para maningil. Sabi nila kapag hindi nakabayad, babaliin nila ang binti ni tatay. Wudong, nagmamakaawa ako sa iyo. Pahiramin mo ako ng pera. Babayaran kita talaga. Basta't pumayag ka lang. Kahit ano ay gagawin ko. Yishuan, huwag kang ganyan. Magkano ba ang kailangan mo? Kukuha tayo ng pera mamaya. Talaga ba? Salamat. Hayop ka? Pakiusap po. Bigyan niyo pa ako ng 2 araw. Babayaran ko ang lahat ng utang ko. Nakikiusap ako. Anong ginagawa niyo? Alis na tayo, matandang hukluban. Hindi pa tayo tapos. Kapag hindi mo ako binayaran, babaliin ko ang mga binti mo. Tara. Tatay, magsabi ka nga ng totoo sa akin. Magkano ba talaga ang utang mo? Hindi naman ganun kalaki. Bukod sa mga nabayaran na, mga nasa $10 million lang. Ano? Ang laki niyan. Kahit ibenta ang bahay ay hindi sapat. May paraan pa naman tayo. May nakilala ko kamakailan. Isang magaling na maestro sa Jade. May Jade exhibit bukas. At gusto kong sumubok doon. Gusto mong sumali sa Sugal sa Bato. Hindi ka ba natatakot na mawala pa ang huling $1 million? Baon na tayo sa $10 million. Isama ng $1 million na ito. Sa tingin ko ayos iyan. Wudong. Si Maestrong Wang ay sikat sa industriya. Bilang eksperto sa Jade, dapat kang matuto at mag-obserba. Kahit konting kaalaman lang, ay magagamit mo habang buhay. Boss Ye, huwag mong isiping ang galing ko. Ay kayang matutunan ng kahit sino. Kaya kailangan ko ang turo nyo. Maestrong Wang, tingnan natin doon sa kabila. Sige. Marunong lang tumingin sa bato. Wala namang espesyal doon. Wudong, wag mo na lang siyang pansinin. Ayos lang, hindi ko naman iyon dinamdam. Wudong, lumalandi ka na naman sa kaklase natin. Ang bilis mong lumapit sa kaklase natin. Ye Xuan, huwag kang magpapalinlang sa kanya. Si Wudong ay isa lamang pulubi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako lolokohin ni Wudong. Wudong, pwede ba huwag ka nang magpanggap? Alam na namin ang lahat tungkol sa iyo. Kumapit ka lang sa pamilya yon. Para maging aso nila. Nakakasuka ka talaga. Ikaw, Tama na. Huwag kang magalit sa 2 langaw na ito. Hoy, sinong tinatawag mong langaw? Kung gusto niyo ng gulo rito, ilalabas ko kayo ng nakahiga. Ano, balak mo bang makipag-away dito? Subukan mo. Hindi ako papatol sa isang tulad mong barbaro. Tara na. Hemp, Hoy boss,
Magkano ang batong ito? 3,000, tingnan nyo. Boss, kukunin ko ang batong ito. 5,000. Bibilhin ko ito. Hoy boss, talagang 5,000 ang alok nyo. Oo, 5,000. Wuzi Yuan, anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Bumibili ako ng bato. Bakit? Kung kaya ninyong bumili, hindi na ba pwede ang iba? Pare-pareho lang tayong bibili. Ang may pinakamataas na alok ang mananalo. Ikaw na walang pera. Umalis ka na agad. Huwag kang humarang sa negosyo ni boss. Tama nga. Tama ang sinabi ng magandang dilag. Nandito tayong lahat para bumili. Ang may pinakamataas na alok ang mananalo. Ang may pinakamataas na alok ang mananalo. Wudong, ang mga batong ito, hindi para sa lahat. Mayaman ako. Kaya kong malugi. Isang mahirap na trabahador ka lang. Kaya mo ba ito? Kung kaya ko o hindi, malalaman lang kapag sinubukan. Boss, magkano ang batong ito? Magbibigay ako ng 7,000. Paano naman ang isang ito? 5,000. Magbibigay ako ng 6,000. Lalaban ka sa akin. Tingnan mo muna kung bagay ka ba rito. Mahal. Ang galing mo talaga. Pare, batong balot lang ang kinuha niya kanina. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Ayos lang. Marami akong pera. Wala lang sa akin to. Hoy boss, magkano naman ang batong ito? Medyo mahal ang batong ito. 500,000 dolyar ito. Boss, nababaliw ka na ba? Batong balot lang ibebenta mo ng 500,000 dolyar. Hindi nyo naiintindihan. Magandang bato ito. Sulit ito sa presyo niya. Bakit hindi mo na kayang bilhin? Gagastos ng daan-daang libo para sa batong balot. Tingin mo ba sa akin ay tanga? Wudong, hindi ba't ang lakas ng loob mong sumigaw kanina? O bakit? Ngayon ay hindi mo na mabili. Sinong nagsabing hindi ko kaya? Bibilhin ko ito. Huwag kang padalos-dalos, Wudong. Binata, gagastos ka ng 500,000 dolyar sa batong balot. Kahit mayaman ka, huwag mong sayangin ang pera. Magtiwala ka sa akin. Wudong talaga. Pinipilit mong magyabang kahit nahihirapan ka na. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang totoo. Lakas loob mo bang hihiwain ang mga batong ito? Hiwain nating lahat ng sabay-sabay. Bakit naman hindi? May kulay na. Napakaswerte naman. Lumabas ang klaseng asul. Binili ito ng $3,000. Lalago ito ng 10 beses. Wudong, kung hindi ako nagkakamali, ito ang unang bato na pinili mo. Sayang naman talaga iyon. Huwag kang masyadong magalak. Nagsisimula pa lang tayo. Sige, tingnan natin hanggang kailan ka magmamatigas. Boss, hiwain ang susunod. Sige po. Ituloy mo. Ginoo, ito na po ang huling piraso. Huwag ka nang madaldal. Hiwain mo na. Ito, paano nangyari ito? Gumastos ako ng $700,000. Mukhang ang swerte mo ay hindi rin ganoon kaganda. Kahit papaano ay nakakuha kami ng jade. Kayo naman, baka wala kayong makuha kahit ano. Tama, $700,000. Kahit na hindi iyon maliit, kaya ko namang malugi. Pero para sa ibang tao, baka ikapulubi na nila iyon. Hindi pa nabubuksan ang bato ko. Bakit mo nasasabing malulugi ako? Wudong, pinapayuhan kitang huwag na itong buksan para hindi mo na pinahiya ang sarili. Sana mamaya ay makatawa ka pa rin. Boss, hiwain mo rito. Sayang naman.
Hiwain pa ng isa. Mukhang napaaga ang saya nyo. Pangalawang hiwa na ito. Wala pa ring makitang linaw ng jade. Akala mo ba talaga may laman ito? Wudong, ganito na lang. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw, ngayon sa aming dalawa, lumuhod ka at sumamba ng malakas. Bibilhin ko na itong bato sa iyo. Ano sa tingin mo? Wow! 500,000 dolyar para sa luhod. Saan ka pa makakahanap ng ganyan? Wudong, bilisan mo ng lumuhod. Kapag pinalampas mo ito, wala nang susunod na pagkakataon. Lumabas na ang linaw. Lumabas na ang linaw. May linaw nga talaga. Napakalinaw ng jade na ito. Hindi ito ordinaryong linaw lang. Klaseng yelo ba ito? Klaseng yelo nga talaga. May bahid berde pa. Talagang napakagandang klaseng yelo nito. Paano nangyari iyon? Paano nangyari iyon? Mahal. Mahalaga ba ang jade na ito? Mahalaga, ganito kalaking klaseng yelo. 3 milyong dolyar man lang? 3 milyong dolyar. Nakababatang kapatid, ibebenta mo ba ang jade na ito? Mag-aalok ako ng 5 milyong dolyar. Kapatid, 6 na milyong dolyar. Ibenta mo na sa akin. 8 milyong dolyar ang alok ko. Mukhang ang batong ito ay hindi mo kayang bayaran. Maghintay ka lang, hayop ka. Ibenta mo sa akin ng 8 milyong dolyar. Ibenta mo na sa akin, boss? Ay mahal, hintayin mo ako. Ibenta mo na sa akin. Kumusta naman ito? Tatay, kumusta? May nakuha bang magandang bato? Ay, wag mo nang itanong. Naghiwa ng ilang bato pero wala. Tatay, kabubukas lang ni Wudong ng bato. Naibenta ng 8 milyong dolyar. Totoo ba yan? Siyempre totoo. Balita ko ay klaseng yelo na bahid berde. Hindi ko rin masyadong maintindihan. Wudong, balita ko nakakuha ka ng klaseng yelo. Naibenta ng 8 milyong dolyar. Sinuwerte lang talaga. Ay, grabe. Totoo nga pala. Isang padalos-dalos na bata. Ano bang alam sa Jade? Sinuwerte lang talaga siya. Tatay, hindi ba't sadyang naghahanap ka ng maestro ng pagtatasa? Bakit parang wala naman siyang nagawa? Ano bang alam ng isang munting bata? Ang magagandang bato ay hinahanap. Bihirang mahanap ang mga ito. Hahaha, bihirang mahanap. Bosye. Nandito na ang magandang bato. Tingnan ninyo. Halikayo at tingnan ito. Ito ay kakarating lang galing Myanmar. Isang mataas na yelo na jade. Pangalawa lang sa klaseng salamin. Ito ay walang katumbas. Sinasabi mong mataas na yelo ito, pero sa tingin ko ay hindi naman. Tingnan ninyo. Ang hiwa nito, ang linaw ng jade ay sapat na sapat. Hindi ba't mas mababa lang ng kaunti sa klaseng salamin? Kung hindi ito mataas na yelo, ano pa ang tawag dito? Walang alam ang mga kabataan. Huwag basta-basta magsalita. Baka mapagtawanan ka lang. Tama. Itong Ginoo ang may alam. Bosye, maganda talaga ang batong ito. Maaari nating subukang hiwain. Kung talagang gusto ninyo ito, hindi ako magbibigay ng peking presyo. $1 million at sa inyo na ito. Ano? $1 million. Ano? $1 million. Boss, hindi na ba pwedeng bawasan? Hindi na pwede. Ito na ang pinakamababang presyo ko. Maestrong Wang, siguraduhin nyo. May laman talaga ito sa loob. $1 million lang ang dala ko. Tingnan mo. Huwag kang mag-alala. Siguradong tama ito ngayon. Sige na nga. Kukunin ko na ang batong ito. Sandali lang. Tito Ye. Tingin ko hindi maganda ang batong ito. Baka walang makuha na jade rito. Anong ibig mong sabihin? Halos 10 years na akong tumitingin ng bato. Tuturuan mo pa ba ako? Kung ang batong ito ay walang jade, ano pang bato ang magkakaroon nito? Ang mga batong iyon ang may lamang jade. Binata,
Basura lang ang mga iyan. Kung gusto mo, $500 bawat isa kunin mo na. Ha 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 ha. Isa ka talagang padalos-dalos na bata. Walang alam pero daming satsat dito. Walang makukuhang jade sa basura lang na iyan. Boss, ang material na ito, kukunin ko na. Sige po. Yes, Juan. Matagal na tayong kamag-aral. Wala pa akong naibibigay sa iyo. Paano kung bigyan kita ng bato? Ito na lang. Salamat. Sabi mo kanina kumita ka ng $8 million. Ngayon, basag na bato lang ang regalo mo. Boss, mukhang ang kaibigan ng anak na babae nyo ay hindi naman pala galante. Ano naman kung bato ang regalo? Gusto ko talaga ang batong ito. Boss, hihiwain na ba natin ngayon? Hiwain mo. Siyempre, dapat hiwain. Sige. Halika. Dito mo hiwain. Siguradong maganda ang lalabas dito. Sige. May lumabas na. Tumama tayo. Swerteng hiwa ito. Yayaman ka na, boss. Ang jade na ito, nagkakahalaga na ng $2 million. Sige. Ibaling mo sa kabilang panig. Ituloy ang paghiwa. Hiwain mo ng buo. Ngayon, ay ipapakita ko sa inyo ang pinakamagandang jade. Tito Ye, baka dapat tumigil na tayo habang panalo pa. Masyadong maraming lamat ang balat nito. Malamang ay umabot na iyon sa loob. Maestrong Wang, totoo ba ang sinasabi niya? Boss sino ang paniniwalaan mo? Siya o ako? Huwag mong kakalimutan. Kanina lang, pinipigilan kanyang bilhin ang batong ito. Wudong, may utang ang tito na $10 million. $2 million pa lang ito. Kailangan sumugal ulit. Ituloy ang paghiwa. Sige. Boss, Tapos na. Wala na. Katapusan ko na. Sayang naman, ang ganda na sana ng klaseng yelo na jade eh. Dahil salamat na ito ay nasira lang lahat. Maestrong Wang, hindi ba sabi mo ay siguradong panalo to? Ito. Hindi ko rin inaasahan ito. Tatay, Anak na babae. Akala ni tatay pagkatapos mahati ang batong ito, ay mababayaran na ang utang natin. Pero hindi ko akalain. ayos lang tatay. Mag-isip na lang tayo ng ibang paraan. Ano pa bang magagawa nating paraan? Tito Ye, may isa pa pong bato rito na hindi pa nabubuksan. Kahit ang ganda na nung may silip na, wala pa rin nakuha. Ano pa kaya makukuha sa basura lang na ito? Tito Ye, hindi naman malaki ang batong ito. Mabilis lang itong hiwain. Subukan nating buksan at tingnan. Kung gusto mong hiwain, sige lang. Baby boss Yung bato ko nga hindi umubra. Itong bato niya. Pinapayuhan kitang wag nang umasa. Pagkatapos niyan, magiging marmol lang yan. Anong buwisat na marmol yan? grabe ang lupit. May nakuha tayo. Ano? Napakaganda nito. Hindi lang ito basta klaseng yelo, kundi isang pambihirang asul na jade. Klaseng yelo nga talaga. Anak, talagang asul na jade ito. Paano itong nangyari? Putang ina mo. Gusto mo lang na wala kaming makuha, no? Yaman na natin, anak. Mayaman na tayo. Pre, ibebenta mo ba ang batong ito? Bibilhin ko ng $15 million. $16 million sa akin? Ay benta mo sa akin ng $17 million. $19 million. Umalis ka nga. Tatay, dapat talaga nating pasalamatan si Wudong ngayon. Kung hindi dahil sa huling jade na pinili niya, na nabenta ng $20 million, siguradong bangkarote na ang pamilya natin. Wudong, ikaw ang malaking tagapagligtas ng pamilya, Mula ngayon ang mga problema mo, ay problema na rin ang pamilya namin. Masyado kayong mabait, Tito Ye. Sinuwerte lang talaga ako. Sabi ko na nga ba, isang binatilyo lang siya. Anong alam niya sa mga jade? Nakakuha lang siya ng 2 bato. Pero tsamba lang yon. Tumigil ka na nga.
Wala nga akong alam sa Jade. Pero mas mabuti na yon kaysa sa iba riyan, na wala nang alam pero mahilig pang nagkukunwari. Sinong sinasabi mong nagkukunwari? Ang linaw na nga ng sinabi ko. Hindi pa rin alam ni Maestrong Wang na siya ang tinutukoy ko. Ikaw. Maestrong Wang, kung ako sa'yo, hiyang-hiya na akong magsalita ngayon. Anong ibig mong sabihin? Bakit ako mahihiya? Boss Ye, tingnan mo nga sila. Maestrong Wang, ikaw naman, pagod ka na sa pagtingin sa mga bato. Ngayong araw, umuwi ka na at matulog. Tingnan mo ang laki ng eye bags mo. Kayong lahat. Yedafu, wag mo na akong hahanapin muli. Baliw na siguro ako kung hahanapin pa kita. Lumayas ka na. Ikaw. Pihira lang tayong magkasama. Kain tayo mamaya. Ayos ba? Sige. Sino ba ang taong ito na napaka-arogante? Shush. Tito Ye. Ito ang panganay na anak ng pamilya Chu. Judy. Sa buong industriya ng antiko rito. Ang pamilya Chu ang pinakamalakas. Papasok sila sa merkado ng jade sa lungsod. Kaya sa pamilya yon na nasa negosyo nito, ay matindi ang kanilang kompetisyon. Nandito siya ngayong hapon para siguradong dumalo sa exhibition ng Hari ng mga Bato. Tito Ye, ano ba ang eksibisyon ng Hari ng mga Bato? Ang eksibisyong ito ay ang pinakatampok sa bawat pagtitipon. Ang mga jade sa eksibisyong ito ay talagang mga dekalidad. Siyempre, ang halaga ay napakataas din. Ngayong taon na to ay mas kapana-panabik pa. Ang pamilya yon at pamilya Chu ay gusto maglaban sa eksibisyong ito para sa isang kompetisyon upang malaman sa lungsod ng Wanghai kung sino ang pinuno ng industriya ng jade sa ating lugar. Kung ganoon mukhang si Ate Shi. Ang kinatawan na ng pamilya yon. Mukhang si Ate Shi. Ang kinatawan ng pamilya yon. Yun Shi, may mungkahi ako. Kung susuko ka na ngayon, at sasamahan ako sa kwarto ko mamaya, sinisiguro ko na ang pamilya Chu ay hindi uubusin ang pamilya yon. Ano sa tingin mo? Hindi pa nabubuksan ang bato? Paano mo nasabing mananalo ka? Sige. Napakahusay. Hihintayin kitang lumuhod at magmakaawa, haha? Huwag mag-alala, ang 3 na bato ay siguradong maglalabas ng mga kayamanang walang katumbas. Wow, lumabas na ito ay gintong yelo. Ginoong Chu, ito ay isang magandang buena mano. Si Binibining yun ay nakakuha ng batong baog. Ate yun, huwag mag-alala. Hanggat hindi pa tapos ang lahat, ay may pagkakataon pa. Mukhang nabigo na talaga ako sa pagkakataong ito. Tapos na ang unang round ng pagpili ng bato. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, sa panig ni Ginoong Chu, ang 3 pieces ng jade ay nagkakahalaga ng $390 million. Sa panig naman ni Binibining yun, ang 3 pieces ng jade ay nagkakahalaga ng $80 million. Hahaha yun si. Ang halaga ng 3 pieces ng jade mo ay wala pa sa kalingkingan ng sa akin. Paano ka palalaban sa akin? Pinapayuhan kita. Napag-isipan mo ng mabuti kung anong isusuot mo mamaya para akitin ako? Huwag kang umasa. Magsisimula na ang susunod na round, maaari nang pumili ang magkabilang panig. Wudong, ano sa tingin mo ang number 9? Kukunin ko ang number 9. Ikaw? Ano naman ang tingin mo sa number 2? Dito, number 2. Nakakuha si Binibining yun ng isang klaseng malagkit na jade. Habang si Ginoong Chu ay nakakuha naman ng isang klaseng yellow na jade. Kunin natin ang 7. Gusto ko ang number 7. Tapos na talaga tayo? Nakuha na rin ng pamilya Chu ang number 7. Yun Shi, wala ka pa ring pinagbago. Tingnan mo ang mga nakuha mo puro basura. At may gana ka pang hamunin ako. Ate yun, magtiwala ka sa akin. Kunin natin ang number 4. Ang pang-apat na bato
Kahit galing sa matandang minahan ng Muna. Pero tuyong-tuyo ang balat nito. Kulang ito sa pagkamadulas at tigas. Halatang walang magandang lalabas dito. Akala mo ba lahat ng materyales ng Muna ay makakapaglabas ng magandang bagay? Ahahaha, ikaw lang ang tangang sumisigaw dito. Sino ba talaga ang tanga? Malalaman natin kapag nabuksan na ang bato. Ang lakas ng loob mong hamunin ako, basura ka. Ikaw? Senyorito, huwag na po kayong magalit. Garantisado sa aking karanasan ng ilang dekada. Walang lalabas na magandang jade sa pang-apat na bato. Hinding-hindi nila tayo malalampasan. Hindi sila mananalo. Paano kung kami ang manalo? Bata, hindi madaling maging bayani. Kapag nag-ingay ka pa. Mag-ingat ka sa ulo mo, ha 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 ha. Sana Sir Chu, mamaya ay makatawa ka pa rin. Wudong, masyado kang padalos-dalos. Bakit ka talaga nakipagpustahan sa kanya? Talagang sisirain niya ang mga kamay mo? Huwag kang mag-alala, hindi pa nabubuksan ang bato. Wala pang kasiguruhan ng lahat. Nakakuha si Ginoong Chu ng isang buong piraso ng kulay tagsibol na jade na mataas na yelo na may halagang $400 million. Kulay tagsibol pala ito. Pangalawa lang sa klasing salamin na mataas na yelo, wala na talagang laban ito. Hay, tapos na ang pamilya yon. Nakakuha si Binibining yun ng isang puro berdeng mataas na yelo na jade. Ha ha ha. Ate yun, anong nangyari? Kahit mataas na yelo ang batong ito, tunay na berde lang ang kulay nito, hindi ito papantay sa kulay tagsibol niya. $200 million lang ang halaga nito, habang ang 5 bato nila ay aabot sa $1,100 million. Talo na tayo sa pagkakataong ito. Ha 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 ha. Yonsi? Nakapag-isip ka na ba? Aalis na ba ang pamilya yon sa industriya ng jade sa lungsod ng Wanghai? O baka naman, ngayong gabi, ay sasamahan mo ako sa kwarto ko? Ikaw? Huwag kang magmadali, Senyorito Chu. Hindi ba masyado pang maaga para magsaya? Bata, mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Ang 5 bato ko ay nagkakahalaga ng $1,100 million. Kaya mo bang tapatan iyon? Tapos na ang lahat ng round ng pagpili. Ayon sa pagtatasa ng mga dalubhasa, ang jade ng pamilya yon ay $300 million. Ang sa pamilya Chu naman ay $1,100 million. Kaya idinedeklara ko na ang nanalo bilang hari ng bato ay... Sandali. Hinihiling kong ituloy ang paghiwa sa bato. Paumanhin po, Ginoo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tama. Ang jade na nakuha sa ika-4 na bato. Hatiin niyo ulit sa gitna. Nababaliw ka na ba? Hahatiin ang mataas na yelong jade? Tanga ka ba talaga? Mawawala ang pwesto para sa pulseras. 200 million, magiging 100 million. Host, hinihiling ko na, palayasin ang hangal na iyan. Nanggugulo lang siya rito. Dito. Sundin muna ang sinabi niya, hatiin ang ika-4 na jade sa gitna. Binibining yon. Seryoso po ba kayo? Tama. Naniniwala ako sa kanya. Hiwain na. Titingnan ko lang kung anong klaseng panloloko ang gagawin mo. Huwag kang mag-alala, Ate Shi. Sinabi ko na sa iyo. Mananalo ka sa pagkakataong ito. Ito ay... Hindi. Anito? Wudong, anong nangyayari? May isa pang jade sa loob ng jade. Ate Shi, narinig mo na ba ang tungkol sa isang kasabihan sa material na muna? Ano? Iisang kulay. Mga patak ng niebe. Simula ng mundo. Ang pinakamataas na muna. Pinakamataas na klaseng salamin. May kasama pang parang niebe. Ikaw na walang kwenta. Nakuha mo nga talaga. Ang maalamat na muna Supreme. Hindi ito posible. Ayon sa pagtatasa ng mga dalubhasa, ang pirasong ito mula sa minahan ng muna na pinakamataas na salaming niebe na jade ay nagkakahalaga ng halos $1 bilyong. Paano itong naging posible kahit pa ito ay purong klaseng salamin? Hindi ito aabot sa $1 bilyong. Wala kang alam? Ito ang maalamat na Muna Supreme at isa itong salaming niebe. Mas bihira ito kaysa sa karaniwang klaseng salamin. Wag lang $1 bilyong. Kung makakahanap ng mga kolektor ng jade, kahit $2 bilyong ay kulang pa. Ibig bang sabihin ay nanalo si Binibining yon? Hindi. Ikaw na walang kwenta. Paano mo nagawang makuha ang Muna Supreme? Senyorito Chu, kung hindi mo kaya, hindi ibig sabihin na hindi ko rin kaya. Ikaw?
Matapos ang muling pagtatasa sa eksibisyon ng Hari ng mga Bato ng lahat ng ating mga hurado, ang nakuha ni Binibining Yun sa pagkakataong ito, ang may pinakamataas na halaga. Ngayon ay inaanunsyo ko, ang nagwagi sa eksibisyon ng Hari ng mga Bato ay si Binibining Yun Shi. Pamilya Yun, humanda kayo. Hindi pa ito tapos. Alis na. Anong tinitingin-tingin nyo? Wudong, maraming salamat sa araw na ito. Buti na lang nandyan ka. Nako Ate Shi, bakit mo pa sinasabi yan? Dapat lang naman natulungan kita. Uy, sabihin mo sa akin ang totoo? Paano mo nalaman na sa loob ng mataas na yelo na jade na ito ay may klasing salamin pa? Ahahaha. Samba lang yun at hula ko lang. Siguro dahil kasama ko si Ate Shi, kaya naging swerte ako. Ang swerte mo naman talaga. Lagi kang nakakakuha ng magagandang bagay. Salamat sa iyo sa eksibisyon ng Hari ng mga Bato. Nakuha ko ang tiwala ng pamilya at tinalo pa ang pamilya Chu. Wudong, salamat sa iyo. Ang $1 billion na ito ay pasasalamat ko. Kunin mo ito. Wag na Ate Shi, tinulungan lang kita. Kunin mo na. Tara na. Bakit ba mahilig silang lahat sa ganitong pakulo? Hello. Wudong, nasaan ka ba? Bilisan mo, tulungan mo si tatay. Bakit? Anong nangyari? Nasa kasino kami sa Calle Leon. Pumunta ka na rito agad. Hello? Hello? Ang batang to. Bakit pumunta uli si tatay mo sa kasino? Pumunta si tatay sa kasino para magbayad ng pautang. Pero hindi ko akalain na ang may-ari ng kasino, nang makitang may pera si tatay, ay hindi na siya pinalabas. At pinilit siyang magsugal doon. Huwag kang magalala. Pupunta muna ako para tingnan. Mukhang bago lang kayo rito. Anong ginagawa nyo rito? Siyempre, pumunta kami rito para magsugal. Sugal? May pera ka ba? Anong ginagawa mo? Nasa loob ang tatay ko. Nandito siya para sa tatay ko. Papasukin mo na siya. Sige na. Ubusin nyo ang pera nyo. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi ka nakabayad ngayon, huwag mo nang asahang makalabas. Tatay. Tatay. Kumusta ka? Ayaw ko namang magsugal. Pinilit mo lang ako. Wala na akong pera. Natalo na ang lahat ng pera ko sa iyo. Walang pera? Wala na. Hindi ba marunong ka sa sugal sa bato? Hindi ba sa sugal sa bato? Kakumita ng maraming pera? Ituloy mo ang pagsusugal. Sige na. Wala naman akong ganoong galing. Sinuwerte lang talaga ako noon. Tumigil ka sa kalokohan mo, magbayad ka na ngayon. O kaya naman, Ikaw. hayaan mong samahan ako ng anak na babae mo. Kapag naging masaya ako, baka hindi mo na kailangang magbayad? Ako na ang makikipagsugal sa iyo. Sino ka ba sa akala mo? Bakit ka magsusugal para sa kanya? May $2 million sa card na ito. Kapag natalo mo ako, babayaran ko ang utang niya. Sige. Maglaro tayo ng pinakasimple, 21 na lang. Wudong, huwag kang makipagsugal sa kanya. Siya isang veterano sa sugal. Matanda. Kapag nagsalita ka pa ng kalokohan, iingatan mo ang dila mo, baka putulin ko. Halika. Dalhin ang marangal na panauhin sa mesa. Tuloy po kayo, boss. Wudong. Patawad. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ayos lang. Baka swertehin tayo ngayon. At manalo pa. Nakababatang kapatid. Bilib ako sa'yo. Pero sasabihin ko sa'yo, mahigit 10 taon na akong naglalaro ng 21 at hindi pa ako natatalo kailanman. Mamigay na ng baraha? Isang laro lang ang magpapasya? Ikaw muna o ako? Ako na muna. Bisita naman ako.
Hindi. Teritoryo ko to. Dapat ako ang mauna. Sige, ikaw na mauna. Kahit anong mangyari, talo ka pa rin naman. Walang galing pero ang yabang. Isa na namang tangang nagpapasikat. Kapag naubos na ang pera niyan, luluhod yan at iiyak. Marami na akong nakitang ganyan. Ha. Ang tanga naman talaga. May naglalaro pala ng 21 na pinapakita ang barahang alas? Walang kwenta talaga. Ha. Ano naman kung ipakita ko? Hindi pa rin naman kayo mananalo. Huwag kang mayabang. Maniwala ka. Uubusin ko ang lahat ng pera mo. Ano? Lalaban ka ba? Boss, bata pa siya at hindi alam ang patakaran. Ako na ang magpapaliwanag sa kanya. Wudong, ang 21 ay tinatawag ding blackjack. Ganito ang mga patakaran. May hawak ang isang barahang alas. Bibigyan ka ng dealer ng 4 pang baraha. Itong 5 baraha mo kapag lumampas sa 21. Sunog na ang baraha mo. Pero kung hindi lumampas, iyon ang pinakamataas na baraha. Kung makakabuo ka ng 21, iyon ang pinakamaganda. Kailangan ko lang palang makabuo ng 21. Mali. Blackjack ang pinakamataas na baraha. Iyon ay isang alas. Kasama ang kahit anong 10, J, Q, OK. Hindi tatalunin ng 21 ang blackjack. Sige, naintindihan ko na. Oh, ano na? Tataya ka ba o hindi? Kung hindi ka tataya, mag-iwan ka ng $2 million at papayagan ko kayong umalis? Tataya ako. Siyempre, tataya ako. Sige. Sarap magyabang sa ngayon. Mamaya lang, huwag kang luluhod at magmamakaawa sa akin. Deal na. Wudong, huwag ka nang sumunod. Sa 21, may kasabihan, nawasak ang puso ko. Kapag nakakuha ng 5 at 6, sumasakit talaga ang ulo. Kung ayaw mo masyadong maliit, kung kukunin baka sunog na. Tingnan mo, may 5 na siya, pero kampante pa rin siya, na humingi pa ng baraha. Ibig sabihin ng barahang alas niya ay siguradong maganda. Huwag kang mag-alala. Ang mga baraha ko ay mas maganda kaysa sa kanya. Tingnan mo ang batang ito. Hindi mo alam ang panganib? Sige, mamahagi pa. Sige, mamahagi pa. Limang puntos pala. Hindi siya sunog na. Ibig sabihin ng barahang alas niya ay siguradong maliit lang. Wudong, bitawan mo na ito. Bitawan mo na. Pasensya na. 21, talo ka na. 21. Totoo nga pala ito. Tapos na tayo. Boss Wang. Boss Wang, pakiusap. Parang awa mo na kay Wudong. Padalos-dalos na bata lang siya. Wala siyang alam sa ginagawa niya. Babayaran ko ang utang ko sa iyo. Huli na. Binigyan ko na siya ng pagkakataon. Nagpasikat lang siya kanina. Hindi niya ito pinahalagahan. Kahit ayaw mo nang magsugal ngayon, kailangan mong tapusin ang laro. Dealer, mamigay ka na. Ha. Ang tanga mo naman. 21 na ang hawak ko, hihingi ka pa ng baraha? Gusto mo talagang matalo ng malaki? Ha. Mamigay ka na. Sandali lang. Masyadong mabagal ang isa-isa. 3 baraha. Ibigay mo ng sabay-sabay. 3 baraha. Ibigay mo na. Wudong, walang humihingi ng ganyan.
Masusunog ang baraha mo niyan. Ibigay mo? Bigyan mo siya ng 3? Ha 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 ha. Ay naku, tapos na ang laro. Talo ka na basura. Sunog na ang baraha. Nakataki pa ang barahang alas ko. Paano mo nalamang ang baraha ko ay sunog na? Hoy, ang barahang alas mo ay 6 kasama ang 2 nauna. Sunog na iyan. Dagdagan mo pa ng 2. Sunog na talaga? Ha 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 ha. Ang barahang alas ko ngayon ay nakataki pa rin. Paano mo nasisigurong ito ay size nga? 10 taon na akong naglalaro. Alam ko na ang mga barahang ito. Huwag ka nang magpanggap. Iwan mo ang $2 million. Kulang ng kahit konti. Puputulin ko ang binti mo. Sigurado ka ba talaga na ang barahang ito ay isang size? Kung hindi iyan size, hindi lang mawawala ang utang niya. Kakainin ko pa ang mesang ito. Sige. Hihintayin kitang kumain. Pasensya na. Blackjack. Pasensya na. Blackjack. Hindi maaari. Hindi talaga maaari. Putres ka. Mandadaya ka. Dinadaya mo ako. Boss Wang, gusto mo bang kagatin ang mesa na ito? O iuwi para kainin? O baka naman, hindi ka marunong matalo? Hindi ako papatalo ngayon. Ano ngayon? Wudong, anong gagawin natin dito? Huwag mag-alala. Nandito ako. Wudong, sinasabi ko sa iyo, kukunin ko ang $2 million na ito at ang mesang ito, kakainin mo rin ito. Boss Wang, paano kung ayaw kong ibigay ang $2 million at ang mesang ito, ayaw ko rin kainin? Anong gagawin mo? Kung ganoon, kayong 3, walang makakaalis. Sino? Binibining yun? Ang mga taong ito ay mga kaibigan ko. Balita ko, Boss Wang, gusto mo silang pigilan? Hindi po binibining yon. Patawad po talaga. Kung alam ko lang na silang 3 ay kaibigan nyo, kahit bigyan nyo pa ako ng 10 na lakas, hindi ko po magagawa. Papapasensya na po. Kung tapos na ba ito? Sa kanya mo itanong. Boss Wang, pwede na ba kaming umalis ngayon? Sige po, sige. Kayong 3 tuloy po. Ano pang tinatayo nyo dyan? Paraanin ang barangal na panauhin? Tabi? Boss Wang, paano ang pera? Huwag nang bayaran. Siyempre, huwag na. Pati ang utang ng kaibigan nyo ay burado na lahat. Eh paano? Hindi ko talaga kaya ito. Tito Ye, tara na. Sige. Ingat po kayo. Salamat sa tulong nyo ngayon. Ano? May gagawin pa kami. Mauuna na kami. Mag-usap muna kayo. Sumunod ka sa akin? Sakay na? Sa saan ba tayo pupunta? Malalaman mo rin pagdating natin? Bakit mo ako dinala rito? Masama ang loob ko. Samahan mo akong uminom. Tama na yan, malalasing ka na. Hindi ba mas mabuti kung lasing? Tara na, Ate Shi. Ihahatid na kita pa uwi. Wudong, iuwi mo ako sa inyo? Wudong, gusto mo ba ako? Sa kwarto tayo. Ate Shi, pwede mo na bang sabihin ang dahilan? Gusto ni tatay na ipakasal ako kay Chudi? Hindi ba't magkaaway ang pamilya niyo? Sa totoo lang, ang pamilya namin at ang pamilya Chu ay hindi talaga pwedeng ipagkumpara.
Ang industriya ng Esmeralda ang aming pinakaingat habang ang pamilya Chu ay angkan ng mga Antigo. Ang industriya ng Esmeralda para sa kanila ay isa lamang sa kanilang mga negosyo. Takot si tatay na lumala ang gulo sa exhibition ng Jade kaya gusto niyang ayusin ang relasyon. Kaya ikaw ang naging sakripisyo. Yunsi, buksan mo ang pinto. Ako ang tatay mo. Si tatay, siguradong nagpadala si tatay ng mga taong susunod sa atin. Yari na, magtago ka ng mabuti, huwag kang magpapakita. Nandito na tayo sa puntong ito. Harapin na lang natin ito ng mahinahon. Sige. Tatay, bakit po kayo nandito? Magandang araw po, Tito. Yunsi, sino siya? Magsabi ka ng totoo. Sino ba talaga siya? Tito, sa totoo lang ako ang kasintahan ni Yunsi. Kasintahan? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Nakalimutan mo na ba ang kasunduan sa pamilya Chu? Ang bagay na ito, kapag nalaman ng pamilya Chu, paano ako magpapaliwanag sa kanila? Tatay, hindi ko gusto si Chudi. Ayaw kong magpakasal sa kanya. Tumahimik ka. Wala kang karapatan na makipagtalo sa akin. Sa pagpapakasal lang, sa pamilya Chu, tayo magkakaroon ng koneksyon sa kanila. Para sa kapakanan ng ating pamilya, ito ay napakahalaga. Hindi ka pwedeng maging matigas ang ulo. Tatay, Isa lamang siyang karaniwan at simpleng lalaki. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Tanging ang tulad ni Chudi na paborito ng langit ang dapat mong iyakan. Mga tauhan, iuwi na ang senyorita. Paumanhin po, senyorita. Sumama na po kayo sa akin pauwi. Tito, kung gusto mong ilayo si Yunsi, nagtanong ka ba sa akin bilang kasintahan niya? Para sa akin, hanggat ayaw umalis ni Yunsi, walang sino mang makakakuha sa kanya. Wala akong pakialam kung ikaw ang kasintahan ni Yunsi. Nagpapasalamat pa rin ako sa pag-aalaga mo sa kanya. Ang $10 million na ito ay mula sa akin bilang ama, bilang regalo para sa aking anak na babae. Pagkatapos nito, umalis ka na agad sa tabi ng aking anak na babae. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. At wala kang karapatang mahalin siya. Ang lakas ng loob mo? Uulitin ko sa huling pagkakataon. Hanggat ayaw magpakasal ni Yunsi, walang sinuman ang makakapigil sa kanya. Yabang mo. Ikaw. Tito, napatunayan ko na sa aking lakas na kaya kong protektahan si Yunsi. Bata. Sa lipunan natin ngayon, baliwala ang galing sa pakikipaglaban. Dapat ay mayaman ka. Tingnan mo, si Chudi. Bata pa, pero bilyon-bilyon na ang halaga. Kaya kanyang lunurin sa pera. Magagawa mo ba iyon? Tito, ibig bang sabihin yan, kapag may $10 billion na ako, ang pamilya yun ay hindi napipilitin. Si Yunsi napakasalan si Chudi. Kung magagawa mo talaga na maging isang bilyonaryo, papayag na ako sa inyong pagpapakasal. Pero wala kang pinagmulan at wala ring kapangyarihan. Ang perang ito, kahit 10 buhay pa, ay hindi mo kikitain. Yunsi, pagkatapos ng 1 buwan, ang pamilya natin ay magdaraos ng charity gala. Sa oras na iyon, ang pamilya Chu ay magsasagawa ng pamanhikan. Bahala ka na sa buhay mo. Alis. Tatay,
sa ginawa mo. Ginalit mo talaga ang tatay ko? Nagmayabang ka pa. Pati ako ay nagulat. Ang buong pamilya yun. Lahat ng halaga namin ay 10 bilyong dolyar lang. Anong gagawin natin? Magtana na lang tayo. Ang ganda ng pangarap mo? Sinong nagsabing papakasalan kita? Pero seryoso? Sa ganito kaikling oras, 1 buwan lang, paano tayo kukuha ng ganoong pera? May paraan ako. Pero, kailangan ko munang bumili ng kumpanya ng Jade para sa plano. Kumpanya ng Jade? Parang may alam ako. Ang daloy ng pondo nila ay may problema. Kilala ko ang kanilang boss. Baka gusto mo silang kausapin? Ginoo, may maipaglilingkod ba ako? Hello, hinahanap ko ang inyong tagapangulo. Nagpa-appointment ako kahapon. Kayo po pala si Ginoong Wu. Ang tagapangulo ay nasa opisina na at naghihintay sa inyo. Sumunod po kayo sa akin. Sige. Ginoong Wu, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Manager Zhang, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Balita ko ang daloy ng pondo nyo ay nagkakaproblema na. Interesado ba si Ginoong Wu na mamuhunan sa aming kumpanya? Kaysa sa mamuhunan, mas gusto ko ang bibilhing lahat, $500 million. Shaoli, paalisin ang panauhin. $600 million. Paumanhin. Ginoong Wu, ngunit wala kaming balak na ibenta ang kumpanya. $700 million. Ginoong Wu, sana ay huwag mo akong hirapan. $800 million. Ginoong Wu, $1 billion. Kung hindi ito sapat, hahanapin ko na lang ang inyong mga kakumpetensya. Direktor Wu, kailan niyo po gustong asikasuhin ang turnover? May pagkakataon pa naman tayo na magtulungan sa hinaharap. Tama po, tama po. Mag-ingat po kayo. Wudong, anong ginagawa mo rito? Naghahanap ka siguro ng trabaho. Kailangan pa bang itanong yan? Ngayon sa buong lungsod ng Wanghai, kumakalat na ang balita. Ang senyorita ng pamilya yun ay napatalsik sa posisyon bilang general manager ng Yun Group. Wala na siyang kakampi. Siguradong pinalayas na siya sa bahay. Anong ginagawa niyo rito? Siguro ay hindi mo pa alam. Ang manager ng Human Resources ng Shengxi Group ay ang tatay ko. Kung sino ang aalis o mananatili rito, ang tatay ko lang ang nagpapasya. Ang isang tulad mo, nasanay ng maging aso ng iba. Baka kahit trabahong tagawalis, ay mahirapan kang makahanap. Tingin ko rin. O heto na lang Wudong, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Lumuhod ka ngayon at yumuko sa aming dalawa. Pagkatapos, kakausapin ko ang tatay ko para bigyan ka ng trabaho. Ano sa tingin mo? Tama, Wudong. Magmakaawa ka na lang. Sige na. Isang salita lang ng tatay niya. At ang trabaho mo ay magkakaroon na ng kasiguraduhan. Lumuhod ka na. Bilisan mo. Baka mawala pa ang pagkakataong ito. Bilis. Dahil sa sinabi mong iyan, sa tingin ko ang tatay mo ay posibleng maging sibak na ngayong araw. Anong ibig mong sabihin? Huminto ka riyan. Tagapangulo, ano po ang inyong utos? Ngayong araw lang ako nagsimula at may dalawa akong ipagagawa sa iyo. Una, ang lahat ng mga gawain sa kumpanya ay ikaw pa rin ang mamamahala, hindi ako makikialam. Pangalawa, ang direktor ng Human Resources ng kumpanya ay Wu ba ang apelyido? Opo, ang pangalan niya ay Wu Kayu. Mabuti. Pumunta ka doon mamaya at sabihin sa kanya na huwag na siyang pumasok bukas. Masusunod po, Tagapangulo. Tatay, sa kumpanya nyo, kung may mag-apply na Wudong para sa trabaho, huwag na huwag mo siyang tatanggapin. Bakit? Ano bang ginawa ng lalaking iyon sa iyo? Tito, nakasalubong namin siya sa ibaba kanina. Sobrang yabang niya talaga. At sinumpa pa kayo kanina. Tama tatay, sinumpa ka niya kanina. Sabi niya na ngayong araw ay magiging sibak na kayo ng boss. Ano, may ganoon pa palang nangyari. Sandali lang. Tatawagan ko ang mga tauhan sa ibaba. Ngayon din, kahit nakapasok na siya, ay ganoon pa rin.
Palalayasin ko siya. Tito, napakahusay niyo talaga. Director Wu, kayo? Sino po ang gusto ninyong palayasin? Director Wu, sino ba ang gusto mong paalisin? Manager Shu, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Halika, maupo po kayo. Maupo po kayo. Huwag na tayong maupo. Nandito ako para sabihin, tanggal ka na sa trabaho. Huwag ka nang pumasok bukas. Ano, Manager Shu? Anong nangyayari? Hindi ko alam ang detalye. Ipinaparating ko lang. Ang utos ng tagapangulo, kung wala na kayong gagawin, mag-impake na kayo at umalis. Sandali, Manager Shu. Manager Shu, maaari niyo ba akong iharap sa tagapangulo? Matagal na ako sa kumpanya. Ito, siguradong may pagkakamali lang. Sa tingin ko ay walang pagkakamali. Bakit siya nandito? Wudong, paano ka nakapasok dito? Manager Su, hindi siya empleyado rito. Patawag ang gwardiya para paalisin siya. Ang lakas ng loob mo, huwag kang bastos sa tagapangulo. Manager Shu? Nagkakamali po kayo? Paano siya magiging tagapangulo? Isa lang siyang pulubi? Noon nga, hindi niya ako mabilhan ng damit. Paano siya magiging tagapangulo? Si Ginoong Wudong, ang tagapangulo ng Shengxi Group. Samantalang kayong lahat, ang lakas ng loob ninyong maging bastos magsalita rito. Guardia, paalisin sila. Hindi ito maaari. Hindi ito maaari. Paano nangyari ito? Director Wu, hindi mo ba gustong malaman ang dahilan kung bakit ka sinisante? Sige, sasabihin ko sa iyo. Dahil ang anak mo ay binastos ako. Wu Ziyuan. Hindi ba kanina lang sa ibaba, tinawag mo akong aso, ngayon tingnan mo uli. Kung sino ang mas mukhang aso? Ikaw. Ikaw. Hayop kang bata ka. Bulag na ba ang mga mata mo? Pati si Director Wu kinalaban mo. Tatay, hindi ko talaga alam na siya pala ang sa Shengxi Group na tagapangulo. Wudong, magbalikan na tayo please. Mali ko ang lahat at alam ko na kasalanan niya ito. Niloko niya lang ako noon. Sabi niya aalagaan niya ako. Siya. Nagkamali ako, Wudong. Alam kong nagkamali ako, Wudong. Magbalikan na tayo, please. Walang hiya kang babae ka. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makikipag-away sa kanya. Karapat-dapat ka ba? Si Wudong ay ang sa Shengxi Group na tagapangulo. Wala kang binatbat sa kanya. Wudong ako. Huwag mo akong hawakan, nakakadiri ka. Paalisin silang lahat dito. Wudong. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ako ang iyong kasintahan, Wudong. Sa pagpupulong na ito ng mga opisyal, una kong i-anunsyo ang isang bagay. Simula ngayon ang kumpanyang Shengxi ay tatawagin ng alahas ng Wu, pero walang pagbabago sa istruktura. Gawin nyo lang ng maayos ang inyong mga sariling trabaho. Tagapangulo, ito ang ulat pinansyal ng ating kumpanya ngayong taon. Pakisuri po ninyo. Ang kalagayang pinansyal ng kumpanya ay hindi nga masyadong maganda. Sa unang quarter pa lamang ay nalugi na tayo ng 30%. Naisip nyo ba kung ano ang naging pagkukulang ninyo? Tagapangulo, may mabigat din kaming dahilan. Isa tayong kumpanya ng Jade. Pinakamahalaga ang hilaw na materyales o ang mga dekalidad na Jade. Pero ang merkado sa ating lungsod ay kontrolado ng pamilya Yun at pamilya Chu. Kaming mga maliliit na kumpanya ay hindi makakuha ng magandang supply. Kaya kong ayusin ang bagay na iyan. Ihanda mo ang iyong mga gawain at sumama ka sa aking business trip. Mawalang galang na po, boss. Ano po ang ginagawa ninyo rito? Hindi mo ba alam ang nangyayari? Aalis na ang pamilya Chu sa merkado. Kaya binebenta nila ang mga Jade. Kaya ang lahat ng mga tao rito ay nag-aabang ng murang benta. Kung gusto mong pumunta, bilisan mo. Pamilya Chu. Talagang ang liit ng mundo. Tagapangulo, ang pamilya Chu ay laging mapang-api. Hindi sila maglalabas ng magagandang bato para ibenta rito. Ang bentahang ito, sa tingin ko, ay isa na namang pakana para kumuha ng pera. Hindi tayo sigurado riyan. Ang pamilya Chu ay mayroon pa rin mga magagandang bato. Kaya lang naman, kahit sila mismo ay hindi alam ang tungkol dito.
Tara na, harapin natin sila. Sa tingin ko ang pamilya Chu na ito ay walang mabuting intensyon. Matagal na nilang naubos ang magagandang bato. Hindi ba malinaw na ginagatasan tayo nito? Huwag mong sabihin iyan. Ang pamilya Chu na ito, sa industriya ng hiyas, ay naghari ng ilang dekada. Ang mga naipon nilang bato ay hindi magkakasya sa ilang bodega. Ngayong nagmamadali silang magbenta. Siguradong hindi pa nila ito nasusuri. May pagkakataon pa tayo. Sa tingin ko ay hindi sigurado iyan. Hoy, makinig kayo! Kung bibili kayo, bumili kayo. Kung hindi, lumayas kayo. Ang pamilya Chu sa pagnenegosyo ay hindi umaasa sa mga katulad ninyo. Bakit ganito ang taong ito? Napakasama niyang magsalita. Kaya pala ang pamilya Chu ay ganito kung magnegosyo. Kaya naman pala sila napatalsik sa merkado ng hiyas. Hoy, makinig ka! Sino ka ba sa akala mo para magsalita ng ganyan sa pamilya Chu? Ang boss ko ay ang tagapangulo ng alahas ng Wu. Narito para tingnan ang inyong mga bato. Alahas ng Wu. Akala nyo ba ay karapat-dapat kayo rito? Huwag mong kalimutan, sa eksibisyon ng hari ng mga bato, natalo ang inyong pamilya Chu sa akin. Huwag mong kalimutan, sa eksibisyon ng hari ng mga bato, natalo ang pamilya Chu sa akin. Kaya pala ganoon siya, kumpiyansa sa sarili. Siya pala ang binatang na nakakuha ng salaming nyebe sa isang hiwalang. Magiging kapana-panabik ito. Mukhang ang pamilya Chu ay nakatagpo ng katapat. Tagapangulo. Ang galing niyo pala talaga. May mas matindi pa rito. Sabi ko naman sa iyo, ilalabas kita para mamulat. Tingnan natin kung sinong mangangahas. Sir Chu? Oh, hindi ba si Wudong ito? Bakit wala si Yunshi? Oh, baka naman itinapon ka na ng pamilya yon. Sinasabi ko sa inyo, ang taong ito, matapos gamitin ng pamilya yon, ay sinipan na lang. Hindi ba mukha siyang aso? Trudy, huwag kang sumobra. Ay naku. Huwag kang magalit. Huwag uminit ang ulo. Ay oo nga pala. May sasabihin pa ako. Mag-engage na kami ni Yunsi sa charity gala sa susunod na buwan. At ikaw naman ay manonood na lang nang walang magagawa. Bibigyan ko ang pamilya Chu ng 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, palalayasin ko ang pamilya Chu sa lungsod ng Wanghai. Akala mo ba sino ka? Wudong, huwag mong isipin na dahil nanalo ka noon, ay sikat ka na talaga. Sasabihin ko sa iyo, swerte mo lang iyon. Kung wala ang pamilya yun, wala kang kuwentang tao. Tigil na ang daldal. Hindi ba nagbebenta ang pamilya Chu? Ilabas nyo na lahat. Bakit? Hindi pa ba sapat ang mga ito? Kulang pa. Ang lahat ng bato nyo ay gusto kong makita. Sige. Ipakikita ko, pero kailangan mo munang magbayad ng $10 million. Balita ko, boss ka na. Huwag mong sabihing wala ka niyan. Sige. Mingyan, magbayad ka. Tagapangulo. Kahit may pera kayo, huwag naman ganito. Mag-isip muna kayo. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Sige. Napakagalante ni Boss Wu. Narinig niyo ba? Ang ating Boss Wu gusto ang ating mga bato. Bilisan niyo at kunin ang lahat ng mga ito at ilabas niyo na. Opo, Sir Chu. $381. Sir Chu, ang mga ito ay sinuri na namin. Gamit ang ating teknolohiya, siguradong walang makukuha rito. Magaling. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin nating mawawala ang lahat sa kanya. Boss Wu, tapos ka na bang pumili? Binabalaan kita. Ang mga bato ng pamilya Chu ay hindi mura. Ang $10 milyong mo ay kulang na kulang. Ang mga ito, kukunin namin lahat.
Boss Wu, hindi ka ba nagbibiro? Ang lahat ng mga batong ito ay 600 milyong dolyar. Kaya mo ba itong bayaran? Mengyan, magbayad ka. Tagapangulo, kapag naubos ang 600 milyon, ang kumpanya ay mababang karote na. Iho, pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti. Huwag kang padalos-dalos. Ang mga bato ng pamilya Chu ay hindi sulit. Oo nga, bakit hindi ka muna bumili ng kaunti at tingnan kung kikita ka? Alis, layas na kayo. Ano bang pakialam nyo? Mayaman ang ating Boss Wu. At gusto niyang bilhin ang mga bato namin. Ano ngayon? Tama ba, Boss Wu? Tagapangulo, huwag po kayong padalos-dalos. Ang 600 milyon ay ang lahat ng pondo ng kumpanya. Mengyan, magbayad ka na. Tulungan mo akong mag-transfer ng 600 milyong dolyar. Ang tapang ni Boss Wu. Dahil mabilis kang kausap, ang pamilya Chu ay magbibigay sa iyo ng pabor. Maghahanap kami ng maestro ng libre para tulungan kang hiwain ang mga ito. Ano sa tingin mo? Sige. Kailangan ba talagang buksan lahat ito? Sa tingin ko lang, ang binili sa $600 million ay basura lang lahat. Hahaha. Wudong! Wudong, ang galing mo talaga. Itinapon ang ginto at kinuha ang basura. Ikaw na ikaw yan. Huwag ka nang madaldal, hiwain mo na. Sige, hiwain mo na lahat. May nakuha, may laman talaga ito. Swerte lang yan. Hindi na uubusan ng swerte ang batang ito. Meron nga talaga. Kaya pala, tagapangulo, totoo ang sinabi niyo. Bilisan mo na. Ang $600 million na bato, hiwain mo ng lahat. May lumabas ulit. Klaseng yelo pa ito. Nagkakahalaga ng $10 million. Meron din sa isang ito, mataas na yelo pa. Nagkakahalaga ng $100 million. Berde rin ang isang ito. Berde rin ito. Ang galing talaga. Gaya ng inaasahan sa nanalo sa eksibisyon ng Hari ng mga Bato, malaki ang lugi ng pamilya Chu ngayon. Pinapayuhan ko si Senyorito Chu na huwag nang tumingin. Baka atakihin ka pa sa puso. Ikaw? Ano ba ang nangyayari? Hindi ba sabi mo ang mga natitirang bato ay pawang mga basura lang? Hindi ito posible. Hindi ko po alam ito. Sinuri naman po ito. Mga inutil. Maghanap agad kayo ng tao at ang mga natitirang bato ay hiwain ninyong lahat. Pinapayuhan kita na huwag nang magpagod. Ang mga natitira ay talagang basura lang. Imposible. Hindi ako naniniwala. Bilisan niyo at hiwain iyan. Boss Wu, ang $600 million na bato ay naglabas na ng jade. Ang mga batong ito ay aabot sa $5 billion. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming jade sa buhay ko. Boss Wu, napakahusay mo talaga. Tagapangulo, ang galing niyo. Akala ko talaga ay malulugi na tayo. Dapat tayong magpasalamat kay Sir Chu. Itinira niya ang basura lang sa sarili at ang mga batong may laman ay ibinigay niya sa atin. Isa siyang mabuting negosyante. Huwag kang masyadong mayabang. Ang mga jade na makukuha ko ay tiyak na mas marami kaysa sa iyo. Tagapangulo, ang mga batong hiniwa namin ay walang laman lahat. Tagapangulo, malaki ang kinita ng kumpanya natin ngayon. Matapos maproseso ang mga jade na iyon, naibenta ang mga ito sa halagang $8 billion. Ang mga order mula sa lahat ng panig ay nagpuno sa inbox ng ating kumpanya. Nagsumikap kayong lahat nitong nakaraan. Pero sa susunod na buwan, hindi pa tayo pwedeng magpahinga. Ang layunin natin ay lumampas sa $10 billion. Sa oras na iyon ay dodoble ang bonus ninyong lahat. Tagapangulo, ang nakakainis na pamilya Chu ay talagang nalugi ng malaki ngayon. Sila ay, simula ngayon ay, tuluyan nang aalis sa merkado ng jade. Kunin ninyo ang lahat ng kanilang mga parte sa merkado. Gusto ko sa merkado ng jade sa lungsod ng Wanghai ay ang Kang Wu at pamilya yun na lang ang matira. Opo, Tagapangulo. Nabalitaan niyo ba? May isang kumpanya ng Jadite na mabilis na sumisikat ngayon. Sa loob lang ng isang buwan ay umabot na sila sa $10 billion at kapantay na nila ang pamilya yon. Ang tinutukoy mo ba ay alahas ng Wu? Napakahusay talaga ng kumpanyang ito. Nakakuha sila ng $10 billion na order sa isang buwan. Gusto ko sanang makipagtulungan sa kanila pero wala man lang akong kwalifikasyon. Sino ba talaga ang boss sa likod nitong alahas ng Wu? Masyadong misteryoso ang kanilang boss. Sinubukan ko na noon na pumunta sa kumpanya nila para makipagkita. Naghintay ako ng matagal pero hindi ko siya nakita. Sa laki ng narating nila sa loob ng isang buwan, tiyak na mayroon silang malaking pamilya na sumusuporta sa kanila. Ang pamilya Chu ay umalis na sa merkado ng jade. Hindi rin naman ang pamilya yon. Sino pa kaya ang iba?
Naaalala niyo pa ba ang binatang sumikat sa eksibisyon ng Hari ng Mga Bato? Magaling nga ang mata niya, pero masyado siyang bata. Kumita ng $10 billion sa isang buwan? Imposible iyon. Sasali kaya siya sa piging ngayong gabi. Gusto ko na siyang makilala. Ha ha ha. Maestrong Fang haha. Nandito rin pala kayo. Ikinagagalak ko kayong makita. Masyado kayong magalang, Boss Chu. Nandito lang ako para manood ng subasta. Sana ang mga koleksyon ng Pamilya Chu ngayong gabi ay sorpresahin ako. Sigurado iyan. Ang anak ko para sa subastang ito ay matagal na naghanda. Naniniwala akong masisiyahan kayo. Maestrong Fang. Maestrong Fang, may isa pang magandang balita. Ang pamilya Yunatsu, pagkatapos ng subasta, ay iaanunsyo ang kasalan. Nais namin kayo ang maging saksi. Mabuti yan. Si Yunshi ay nakita kong lumaki sa isang iglap. Magpapakasal na siya. Ha 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 ha. Mga panauhin, ang ating subasta ay magsisimula na. Tuloy po kayo. Ha 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 ha. Ngayon ay dadako na tayo sa unang bahagi, ang subasta. Ang lahat ng collection dito ay galing sa ating mga kalahok na kanilang i-donate. Ang kikitain dito ay mapupunta sa proyektong Pag-asa. Yunsi, ngayong gabi, sa harap ng lahat ng tao, pakakasalan kita. Wudong, naniniwala ako sa iyo. Pero ang pamilya Chu at si tatay, Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang may humadlang. Sa ating dalawa, sige. Ang ating subasta ay magsisimula na. Ang unang koleksyon ay mula kay Ginoong Wudong. Isang pipa. Hindi. Wudong, isang pipa lang collection na. Nakuha mo ba ito sa kung saang basurahan at kinuha mo lang doon? O baka naman, hindi mo talaga itong charity gala ngayong gabi, sineseryoso. Talagang wala siyang pag-asa. Sasali sa charity gala, pero kahit maayos na gamit, ay wala siyang mailabas. Sabihin mo sa akin, paano ko ibibigay ang anak na babae ko sa ganyang klasing tao? Bienan, huwag kayong mag-alala. Ang collection ko mamaya ay tiyak na hihigit sa lahat. Sir Chu, mag-isip ka ng mabuti. Baka peke na naman ang ilabas mo at mapahiya ka lang. Ikaw? Bata, gusto mo bang gumawa ng gulo? Isang payo lamang ito. Senyorito Chu, hindi mo kailangang magalit. Tingnan natin kung ang basurang pipa na ito ay magkano ang mabebenta. Kahit hindi ito kapansin-pansin, naniniwala ako sa inyong lahat na marami pa rin dito ang mahilig manigarilyo. Ang pipang ito, kapag binili, ay may silbi pa rin naman. Panimulang presyo ay $300. Hahaha. Maganda ang gawa ng pipa. $500 ang alok ko. Para sa kawang gawa ay $1,000. 1,000. Wudong o Wudong, ano ba itong ginagawa mo? Akala ko ang collection mo ay may espesyal na halaga, pero hindi man lang umabot ng $10,000. Host, ilabas na ang susunod na koleksyon. Huwag sayangin ang oras ng lahat. Sige po. $1,000 sa unang pagkakataon. $1,000 sa pangalawa. $1,000. Sandali lang! Maestrong Fang, ikaw ang pinaka-eksperto sa larangan ng kilatis. Mayroon ka bang payo para sa aming subasta? Maestrong Fang, may nakita ka ba? Baka naman ang kuwako niya ay hindi naman magamit? Isa lang itong peking produkto lang. Ang kuha kong ito, ang mitya nito, ay gawa sa jade na hetian na sadyang inukit. Ang katawan nito ay dekalidad na sandalwood. Sa dalawang ito pa lang, ay $10 million na. Maestrong Fang, biro ba ito? Kahit saan mo tingnan, ay mukhang ordinaryo lang. Tama? Ito ay dahil madalas itong ginamit. Kaya nagkaroon ng gasgas. Pero, ang mga gasgas na ito ang nagpapahalaga rito. Bakit niyo po nasabi iyan? Dahil ang may-ari ay sikat, si Batang General Zhang, na mahilig manigarilyo. Ang kuha kong ito
ang siyang kasama niya sa mga laban bilang sinta. Kaya naman, hindi ito ordinaryong kuha ko. Isa itong antigong relikya. Ito pala ay kayamanan ni Batang General Jiang. Napakahalaga nito. Ang relikyang ito ay walang katulad. $50 million ang alok ko. May hihigit pa ba rito? $50 million sa una, $50 million sa ikalawa, $100 million. Mag-aalok ako ng $100 million. $100 million, una $100 million, pangalawa, $100 million, pangatlo, maluwalhating pagbati, Maestrong Fang, nakuha niyo ang kayamanan. Salamat din sa kaibigang si Wudong. Sulit ang pagbili ko sa sinta na ito. Kailan ka ba libre? Pagbigyan mo akong kumain tayo sa labas. Masyado po kayong magalang, Ginoong Fang. Hindi ko akalain na ang unang koleksyon ay mabebenta ng $100 million. Ito ay para sa ating subasta. Isang napakagandang simula. Sa tingin ko, hindi naman talaga magaling si Wudong. Kung hindi dahil sa matalas na mata ni Maestrong Fang, paano niya makikilala? Nagamit iyon ni Batang General Jiang. Ha 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 ha. Ano ba ang $100 million? Anak, ang ating koleksyon ay hindi bababa sa $500 million. Tama. Ang ating koleksyon, siguradong ito na ang pinakamahal sa subasta ngayong gabi. Mukhang dapat ko itong abangan ng mabuti. Ngayon, maatin nang tawagin ang huling koleksyon para sa araw na ito mula sa panganay ng pamilya Chu na si Chu Di, ang Ming Dynasty Cloisonne Enamel na Ploro. Napakaganda ng plorong ito, maituturing na hari ng mga Cloisonne. Ang mga antigong Cloisonne, sa madaling salita ay nagkakahalaga ng $50 million. Inaasahan na mula sa pamilya Chu. Maganda. Napakaganda. Ha 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 ha. Sandali! Ang Cloisonne na ito, hindi ba ito nakatago sa Museo ng Louvre sa Pransya? Maestro Fang, baka hindi niyo alam, ang enamel na plorong ito ay ibinigay ng gobernador sa isang aristokratang Pranses na si Baron Federba at itinago sa Museo ng Louvre. At kaming pamilya Chu, bilang mga makabayan, ay hindi hahayaang mawala ito. Kaya naman, gumastos kami ng $500 million para iuwi ang kayamanang ito. At higit pa roon, ang enamel na plorong ito ay aming idonasyon para sa ating subasta. Magaling! Napakahusay ng sinabi mo. Senyorito Chu, suportado ka namin. Hanggang hanga ako sa pamilya Chu. Wudong, ano na ngayon? Yang luma mong kuha ko, paanong magiging mas mahal sa ploro ko? Ano, susuko ka na ba? Ang ganda ng kuwento mo. Mahilig pala sa kuwento si Senyorito Chu. Bakit hindi ka magsulat ng nobela? Anong ibig mong sabihin? Dahil ang plorong ito ay peke lang. Kalokohan. Inggit ka lang siguro dahil mas maganda ang gamit ko kaysa sa iyo. Kaibigang Wudong, tingnan mong mabuti. Ang enamel na plorong ito ay gawang Cloisonne talaga. Pati si Maestro Fang ay nagsabi na, tingnan natin kung anong sasabihin mo. Isa nga itong gawang Cloisonne, pero hindi ito gawa noong Ming Dynasty, kundi gawa lang sa isang talyer na imitasyon ng Lao Tianli. Kung totoo o hindi, makikita agad natin. Maestrong Fang, ang kulay na ito ay gawa sa pinakamagandang turkesa. Tama ba? Oo, tama iyan. Ang pambihirang turkesang ito ay walang katumbas. Sandali! Ang ganitong uri ng turkesa ay pagkatapos na ng panahon ni Qianlong na gawa. Hindi ito maaari. Nakababatang kapatid na Wudong, tama ka. Ang enamel na ploro na ito ay siguradong hindi mula sa dinastiyang Ming. Ang pamilya Chu ay nangahas na magbenta ng peke. Gumastos ang pamilya Chu ng $500 million para lang sa isang peking gamit. Napakalaking kahangalan nito. Sa tingin ko, walang katotohanan ang pagbili ng pambansang kayamanan. Puro kasinungalingan lang ito ng pamilya Chu. Napakawalang hiya. Ginamit pa ang peking ito sa ating subasta? Kung mauulit pa ito, tatanggalan na ang pamilya Chu ng karapatang sumali. Anong kamalasan ito? Isang malaking kahihiyan. Ayos ka na ba?
Wudong, huwag kang masyadong magalak. Dahil malapit na akong ma-engage kay Binibining Yunshi. Ngayong gabi, si Yunshi ay mapupunta na sa aking kama habang ikaw ay wala man lang magagawa. Nananaginip ka ng gising. Tapos na ang bahagi ng subasta. Bagamat may kaunting aberya, nagpapasalamat pa rin kami sa inyong kabutihang loob. Ngayon naman, tutuloy na tayo sa susunod. Tumuloy po sa bulwagan ng pagdiriwang. Paumanhin po sa inyong lahat. Ang nangyari ngayong araw ay dahil sa aking maling pasya. Nakabili ako ng peking gamit. Nakakahiyaman ito sa inyo? Pero ngayong araw na ito, mayroon pa akong isa na napakahalagang bagay na dapat ipahayag sa lahat. Ako si Chu Di. Sa harap ng lahat ng panauhin ay pakakasalan si Binibining Yunshi. Pamamanhikan ng pamilya Chu, $99 million cash, 99 na gold bars, isang Ferrari, isang villa sa Bundok Piyon. Pakakasalan si Binibining Yunshi. Napakalakas talaga ng pamilya Chu. Sanib-puwersa ang Yun at Chu. Tila ang merkado ng Antigo rito ay mapapasakamay na nilang lahat. Binibining Yunshi, papayag ka bang pakasalan ako? Yonsi, bilisan mo. Sumagot ka na agad. Ang dakilang pamilya Chu. Ganito lang kaliit ang dote para pakasalan si Binibining Yunsi. Anong sabi mo? Ang dote ng pamilya Chu ay sinasabi mong kulang. Sige, patingin nga. Ano ang puhunan mo? Ginoong yun. Ito, ang dote ng aming boss na inihahandog niya. Baliw na ba siya? Isang sobre lang para kay Binibining Yunshi. Baka liham pag-ibig lang iyan. Hindi uubra ang ganyang gimik. Magaling si Wudong sa kilatis. Pero pagdating sa yaman, malayo siya sa pamilya Chu. Ha 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 ha. Wudong, Wudong. Ubos na ang diskarte mo. Wala ka nang magagawa. Panoorin mo na lang kung paano ko, ang mahal mong babae, ay pakakasalan ko. Wudong, iniinsulto mo ba ako at ang aking anak na babae? Mga Ginoo, huwag magmadali. Tito yon. Wiskan mo ang sobre. Lipat sosyo ng $10 billion. Ikaw ang boss ng alahas ng Wu. Yunsi. Dote ang $10 billion na sosyo. Para pakasalan ka. Zhao Meizu. Zhao Meizu, makikipaghiwalay ka ba? Dahil lang sa kanya. Ano naman ngayon? Mas guwapo si Senyorito Wu. Mas mayaman pa. At saka, buntis ako sa anak niya. Matagal mo na akong niloloko. Wala kang pakialam. Nagpakahirap ako. Nabuhayin ka ng 1 taon. Nagtipid ako para mabilhan ka ng bahay at damit. Pinagsilbihan kita palagi. Ganito lang ba ang isusukli mo? Pwe, ikaw napatay gutom. Ang sahod mo sa 1 taon ay kulang pa sa bag ni Senyorito Wu. Tingnan mo muna ang sarili mo. Kung karapat-dapat ka ba? Hoy pulubi, umalis ka na rito. Huwag mo akong istorbuhin. Ikaw. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Tingnan mo kung nasaan ka. Kung hindi ka aalis, babaliin ko binti mo. Umalis ka na. Amoy mahirap ka. Huwag mo kaming bahuan. Ako at ang baby ko. Zhao Meizu, pagsisisihan mo ito. Ikaw, saklolo. Ikaw. Gabi na at gising ka pa. Anong ginagawa mo? Sinira mo ang diskarte ko. Papatayin kita. Ayos ka lang ba? Ayos lang.
Nagulat lang ako ng kaunti. Tara na. Sige. Bilis bumangon ka. Tayo na. Bakit mo ako dinala rito? Di ba ikaw ang nagsabi na gusto mo ng excitement? Bilis, bilis, bilis. Saludo. Sumama kay Kuya Dong sa adventure. Mga bro, ngayon ay mag-live sa labas tayo. Simulan na natin ito. Live sa gabi ito. Mga bro, ngayon ipapakita ko sa inyo ang view dito sa Hilagang Tuktok. Ano sa tingin nyo? Di ba napakaganda nito? Hoy mga bro, kung gusto nyo ito, i-follow nyo lang ako. Sa may pera, bigyan nyo ako ng gift. Kung wala naman, hindi mapili si Kuya Dong. Kahit like lang ay ayos na. Sa totoo lang, si Kuya Dong, 3 araw nang kumakain ng noodles. Gutom na talaga ako. Walang sustansya ito. Ang hirap naman mag-live. Host, bakit puro noodles lang ang kinakain mo? Bro, sa totoo lang, ang pera ni Kuya Dong ay para lahat sa asawa ko. Bibilihan ko siya ng bag. Alam nyo ba yun na? Host, makakahanap ka pa ba ng kasintahan yan? Hindi ako nagsisinungaling, meron talaga. Heto, tingnan nyo ang litrato. Malinaw ba ang kuha? Maganda di ba? Ang galing naman. Akala nyo ba nagbibiro ako? Grabe, ang ganda naman niya. Siyempre meron, ayaw nyo pang maniwala. Sa susunod kapag may pagkakataon, papupuntahin ko ang asawa ko rito. Mag-live kaming dalawa, ayos ba? Bilis, hubarin mo na ang damit mo, bilis. Hala, baka may makakita sa atin. Mas mabuti kung may tao. Mas exciting yon, bilis. Bilis, bilis, bilis. Joe Meizu, anong ginagawa nyo riyan? Joe Meizu, ano ba ang ginagawa nyo diyan? Sino ka ba sa akala mo? Ako ang kasintahan niya. Hindi J1. Huwag kang magkamali. Hindi ko siya kasintahan. Siya yung sinabi ko sa'yo na sunod-sunuran. Yung nakakadiri na yon. Sunod-sunuran pala. Sunod-sunuran, Joe Meizu. Nag-livestream ako ng 12 hours. Nagtipid ako pambili ng bag mo. Sunod-sunuran lang ba ako? Oo. Ikaw nga ang tinutukoy ko. G1. Huwag kang magkakamali. Maraming ganitong klaseng tao. Kahit saan ay marami sila. Wala kaming relasyon sa isa't isa. Sa puso ko. Ikaw lang ang mahal ko. Meizu, 3 taon na tayo. Hihiwalayan mo ako dahil sa kanya. Ano naman ngayon? Mas higit si Ziwan sa'yo. Mas mayaman at mas gwapo. Mas marunong din siyang maglambing. Hampa. Wala kang binatbat sa kanya. Sinta, huwag na tayong makipag-away. Magpakasaya tayo sa ibang lugar. Sisipain kita ng husto. Ang lakas mong saktan ako. Sinaktan mo ako, hayop ka. Bata, ngayon kakainin mo tong plema ko. Papatayin kita ng mabilis. Kung hindi, papatayin kita sa bugbog. Kain na. Nagawa mo pa akong kagatin. Nagawa mo pa akong kagatin. Ito ang sayo sa pagkagat. Sinta, tara na. Lipat tayo ng lugar. Ituloy natin ang saya. Tara. Makaipon lang ng sapat. Pambili ng bagong phone ni Meizu. Meizu, nandyan ka na pala. Huwag mo akong hawakan, mabahong trabahador. Meizu, anong sinasabi mo? Nagtatrabaho ako sa construction. Hindi ba para sa iyo lahat ito? Wudong. Sawa na ako sa iyo, pulubi ka. Makikipaghiwalay na ako sa iyo. Bakit naman? Araw-araw akong nagtitipid. Pambili ng damit at bag mo. Bakit kailangang makipaghiwalay? Asawa, nakakainis ka talaga. Meizu, bakit ka pa nakikipag-usap sa pulubing ito? Tara, ililibre ka ni asawa ng masarap. Tingnan mo ang itsura niya. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Pero ayaw niya akong tantanan. Nakakadiri talaga siya. Ganoon ba? Joe Meizu, 3 taon na tayo. Bakit mo ako pinagtaksilan? Ano na? Ziyuan, mas magaling siya sa'yo. Binilhan niya ako ng bagong kwintas at bag. Noong naging kami, nalaman ko ang tunay na lalaki. Hindi tulad mo, isa kang walang kwenta.
Mabahong trabahador. Heto ang 1,000. Huwag kang sumobra. Pulutin mo na 1,000 dolyar. Sapat na to sa isang buwan. Ano? Tingnan mo ang itsura niya. Hindi ba mukha siyang aso? Siya? Mas masahol pa siya sa aso. Haha. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Papatayin kita. Papatayin kita. Alam mo ba kung sino ako at sinaktan mo pa ako? Kung gusto mong patawarin kita, dilaan mo ang sapatos ko ngayon din. At palalampasin ko to. Dilaan mo na. Kinagat mo pa ako? Ito ang sayo. Tara na, kumain tayo sa labas. Walang kwentang tao.